thank you. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for washing us with your blood. Thank you for cleansing us. Thank you that because of what you did on the cross, we are here celebrating life. And we will eventually be celebrating eternal life, praising and worshiping. Thank you so much. And so this morning, once again, we pray that you prepare each one of us as you speak to us. Let your message alone be proclaimed. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Good morning. Maalala niyo last week kung ano yung naging topic natin? Naumpisahan natin ang John chapter 19. At nakita natin doon na dahil nga sa ignorance, dahil nga sa insecurity, dahil nandoon yung self-centeredness ng isang tao, at dahil na rin hindi makapagdesisyon ang isang tao, makita natin na maaaring ang ating mga pasya sa buhay, ang ating mga decision ay walang basihan. It will be baseless. At yun ang nakita natin na pangyayari last week. Dahil nga sa ignorance ng mga tao, ng mga religious leaders, ng mga sundalo, at pati na rin si Pontius Pilate. At dahil sa insecurity ng mga religious leaders, at pati na rin si Pontius Pilate, nandoon pa rin yung kanyang self-centeredness, hindi siya makapag-decide ng tama, kahit nakita niya na walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus, hinayaan niya ng ating Panginoong Hesus ay may pagbago sa cross. Ipagpatuloy natin yung pag-aaral at sa umagang ito, ang ating babasahin ay mula sa John chapter 19 verses 17 to 24. Sa verse 17, ito yung ating mababasa. And He, referring to our Lord and Savior Jesus Christ, bearing His cross, went out to a place called the place of skull, which is called in Hebrew, Golgotha. So makita natin dito sa account ni John, ang ating Panginoong Hesus, mismo siya ang nagbitbit sa cross, papunta sa lugar na tinatawag nilang place of skull o Golgotha. Pag titignan natin yung accounts ng nina Matthew, nina Mark at Luke, may binanggit sila na isang tao. Si Simon of Cyrene. Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear the cross. So dito sa account ni na Matthew, ni na Mark at Luke, meron isang tao na nagngangalang Simon ng taga Cyrene at siya ang pinabitbit sa cross ng ating Panginoon. Sino man ang nagbitbit sa cross na ito, mismo ang ating Panginoong Hesus. Baka kalahati o ilang steps na talagang bitbit niya ang cross papunta sa Golgotha, makita natin may isang tao na tinawag para siya ay tulungan. And then, sa next verse, sa verse 18, where they crucified Him. So sa Golgotha, sa place of the skull, dito ipinako ang ating Panginoong Hesus sa cross. The cross crucified Him. Meron siyang kasama. Dalawa. Sabi dito, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center. So, imagine nyo po,
Nasa sentro ang ating Panginoong Yesus, doon siya pinako, at may dalawa na mga tao sa kanyang right at sa kanyang left. Sa account ni na Matthew at Mark, ang mga tao ito ay in-specify na mga robbers, mga magnanakaw. Kay Luke, ang pinanggit yata doon ay mga kriminal. Okay? So mga kriminal, mga magnanakaw, kung kriminal man, kung ano ang kanilang ginawa, pero mas specific sina Matthew at Mark, robbers ang ginamit. So dalawang kriminal sa right at sa left ng ating Panginoon. Pagpatuloy natin. Sa verse 19, ito yung ginawa ni Pilate. Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, basahin natin, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Makita natin si Pilate nung in-interrogate ang ating Panginoong Jesus. Are you the King of the Jews? Di ba? Yan ang tanong niya. And then nabanggit ng ating Panginoong Jesus na, oo, siya ay tama yung sinabi mo, na ako ay isang hari, pero ang aking kaharian ay hindi sa mundo ito. And then may binanggit ang ating Panginoong Yesu Kristo na siya nga ay pumunta dito para maipaalam kung ano ang katotohanan. At ang tanong ni Pilate ay, what is truth? Pero hindi na niya pinursu yun, kundi talagang siya ay umalis at present ang ating Panginoong Jesus. Behold the man, sabi niya. Dito, hindi ko alam kung ano ang naging realization ni Pilate kung bakit ito yung kanyang isulat. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Yeah. And then sa verse 20, ito, then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city. So malapit lang sa syudad. And it was written sa tatlong languages, Hebrew, Greek, and Latin. So, ang sabi ng mga chief priests, ito yung kanilang mga reaction. So maraming nakabasa. Kasi dinadaanan niya, nakita nila, nabasa nila. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Sabi ng mga chief priests, nag-object sila. Nag-object sila. Therefore, the chief priest of the Jews said to Pilate, do not write. Huwag mong isulat. King of the Jews, ito ang inyong isulat. But, do not write King of the Jews. But, he said, I am the King of the Jews. Ang isulat mo, ito. Ang sinabi niya, siya ang hari ng mga Hudyo. Yun ang gusto ng mga pare, ng mga chief priest na isulat ni Pilate sa cross ng ating Panginoong Yesu Kristo. So nag-object sila. Pero ito ang sagot ni Pilate. What I have written, I have written. Kung ano ang isinulat ko, yun ang isinulat ko. Dito naging decisive si Pontius Pilate. Di ba? Naging decisive siya. Kung ano ang sinulat ko, yun ang isinulat ko. Naging firm din siya sa kanyang decision this time. At salamat. At naging firm siya. And then sa verse 23, ito ang sumunod na nangyari. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts. To each soldier a part, and also the tunic. So kinuha nila yung kanyang garments, yung kanyang suot. Hati-hati, 4. So binigyan, tig-isang part. But his tunic, yung kanyang balakal, yung kanyang robe, was without sin. Walang dugtong. So yung pagka-weave niya ay tuloy-tuloy. Woven from the top in one piece. Okay? So ito ang ginawa ng mga sundalo sa kanyang balakal. They said, therefore, among themselves, let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled which says,
So makita natin dito yung naging decision ng mga sundalo na parang chopping board o toss the coin o kung ano man ang kanilang ginawa para malaman nila kung kanino mapupunta yung road o yung palaban ng ating Panginoong Hesus. Yan pala ay nakasulat na bilang isang prophecy. Actually yan sa Psalm 22. Makikita natin mamaya. They divided my garments among themselves, and for my clothing they cast lots. Therefore, the soldiers did these things. So ito yung mababasa natin from verses 17 hanggang sa 24 ng John chapter 19. Gusto kong idagdag yung mga ibang accounts ni na Matthew, ni Mark at Luke. Pero ang i-quote lang natin, ang titignan natin ay sa Matthew. So ito yung makita natin na wala sa account ni John. Sa chapter 27 ng Matthew, dito sa verses 39 to 40, ito ang nakasulat. And those who passed by blasphemed him. So yung mga tao na dumaan. Siguro may mga uzi. Marami bang uzi noon? Hindi marites ha? Uzi. Na gusto lang talagang makita, maraming curious, o talagang kasama sila sa crowd na ang isigaw ay crucify him, crucify him. Pero maraming tao na nandoon. Ang sabi nila ay, wagging their heads, naggaganon sila. Tinutuya ang ating Panginoon Jesus. They were mocking him, saying, you who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Maalala nila yung sinabi ng ating Panginoon Jesus, destroy this temple, and in 3 days, I will build it. Yun ang naalala nila. Sabi nila, ikaw na nagsabi, na sirain ang templo, and you will be able to rebuild it in 3 days. Sige nga, save yourself. Save yourself. Yun ang sinasabi nila. And then, if you are the Son of God, kasi yun yung claim ng ating Panginoong Jesus, di ba? Sinabi niya, the Son of Man. Equivalent niya, he is claiming that he is the Son of God. If you are the Son of God, come down from the cross. Nakapako ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga tao na dumaan, parang isinisingil sa Kanya yung Kanyang mga katotohanan na itinuro sa kanila. Sige na, tingnan natin ngayon kung ano ang inyong magagawa. Iligtas mo ang inyong sarili. Yun ang sabi nila. At yung mga chief priests, ito rin. They also mocked Jesus. Likewise, the chief priests also mocking with the scribes and elders, so yung mga religious leaders at the time, said, he saved others, himself he cannot save. Iniligtas niya ang ibang tao, ang kanyang mismong sarili, hindi niya kaya iligtas. If he is the king of Israel, so dito, ginamit na naman yung mga tao, ginamit kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Dito naman kung ikaw ang totoong hari ng Israel, let him come down from the cross and we will believe him. Yun ang tao, no? Seeing is believing. Naghahanap sila ng ebidensya na magpapatunay ng ating Panginoong Jesus, siya nga ay Diyos. At ang gusto nila, na gustong makita daw, para sila ay maniwala, ay bababa ang ating Panginoong Jesucristo sa cross. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kailangan ba natin yun, mga kapatid? Para tayo rin ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na mismo makita natin. Kung tayo kaya
ay isa sa mga tao na dumaan, ano rin kaya ang ating magiging reaction? Ano rin kaya ang ating gagawin? O ano ang ating sasabihin? He trusted in God. Let Him deliver him now if He will have him. For He said, I am the Son of God. Ibinalik natin. Tignan na natin. Nandoon ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Tignan na natin kung siya ay if God will save him. Yun ang kanilang sinabi. Karamihan ng pangyayaring ito ay actually nakaprophesy. At ito ay mababasa natin sa Psalm 22. Makikita natin ito sa Psalm 22. We will just look into some of the verses in Psalm 22 na nagpapakita na yung pangyayaring ito ay nakasulat na at nakaprophesy noon pa. Ito, maririnig natin na sasabihin ng ating Panginoong Hesus later sa ibang accounts. My God, why have you forsaken me? Yan ang verse 1 ng Psalm 22. Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Sasabihin lang ito ng isang tao na talagang mahirap yung kanyang situation. Di ba? Sabihin niya yan. My God, why have you forsaken me? And then, sa ibang mga verses, sa verse 6, sabi dito, I am a worm and no man, a reproach of men, despised by the people. Naawit natin kanina, rejected and despised. Yan actually ang nakasulat dyan. Trinato siyang parang isang uhod. Trinato siyang hindi tao. And he was rejected. He was despised. So verses 7 and 8, all those who see me ridicule me. They shoot out the lip, they shake their head saying. So ito yung ginawa ng mga tao, di ba? Na nagkakaroon siya. Sige, tignan natin. He trusted in the Lord, let Him rescue him. Let Him deliver him, since he delights in the Lord. Yun mismo, actually, ang sinabi ng mga tao, pati yung mga chief priest. And then, 16 and 17, pati 18, ito ang nakasulat. For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet. Yung mga wicked, he was surrounded by wicked people. Mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Hindi mananampalataya sa Kanya. People who were mocking Him, people who rejected Him, people who were despising Him. At makita natin dito, nagkatotoo. They pierced my hands and my feet. Yung kanyang pagkapako sa cross. I can count all my bones. They look and stare at me. Sa mga susunod na mga account, makita natin na wala kahit isa na kanyang buto ang na-break. Dahil nung papaluin sana ang ating Panginoong Hesus, nakita nila siya na ay patay. So, they were just looking at Him. And then, ito yung ginawa ng mga sundalo. They divide my garments among them, and for my clothing, they cast lots. Yung pangyayari sa John 19, sa verses, actually, simula sa 1 hanggang sa 24. Pinag-aralan natin last week, at yung pag-aaralan natin, mababasa natin sa Old Testament.
nangyari kung ano yung prophecy noon sa ating Panginoon Jesus. So ngayong umaga, titignan natin, ano nga ba ang importansya ng cross? Ano kaya sa palagay niyo? The significance of the cross. The cross of Jesus. Pag nakikita niyo ang cross, ano ang iniisip? Ano ang nakikita niyo? Ano ang sinisimbolize nito? What does this cross symbolize as far as you are concerned? Suffering. A merciful God. Sana, pag nakita natin ang cross, makita natin kung ano man ang sinisimbolize nito na yung katotohanan. Na hindi lang natin sabihin, cross lang. But that we will always remember what Jesus did for each one of us. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano tayo inalagaan ng Diyos at aalagaan. Nabasa natin kanina na binitbit ng ating Panginoong Hesus ang kanyang cross. Kasama si Simon na sinabihan ng mga sundalo na tutulong sa kanya. Yung uri ng kanyang kamatayan, yung kanyang pagkapako sa cross, balikan lang natin yung mga pinag-aralan natin noon. So sa John 12, nabanggit ito ng ating Panginoong Hesus. And if I am lifted up from the earth, so itaas siya. Ito yung kanyang pagkapako sa cross. Will draw all peoples to myself. Ang daming tao. No. Pero hindi lang yun ang mangyayari. Eventually, mga tao na magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, He will draw them to Himself. This He said, signifying by what death He would die. Crucified. Our Lord and Savior Jesus Christ was crucified. He was nailed and lifted up on that cross. Sa Philippians chapter 2 verses 7 to 8, ito ang ating mababasa. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. Pagbabasahin natin yung mga naunang verses, sinasabi ko na ating Panginoong Yesu Cristo ay Diyos. Diyos. Pero hindi niya yung ginamit. Hindi niya sinabing ako ay Diyos. Nung siya ay pumarito dito sa lupa. Pero makita natin yung kanyang humility. Makita natin dito na pumunta siya, ipinanganak siya bilang isang tao dahil meron siyang gagawin. At yung kanyang mission, makita natin, inalis na yung kanyang pagka-Diyos. He became like one of us. Tao. And being found in the appearance of man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. Hindi lang siya pinanganak bilang isang tao. Hindi lang siya, it's not only the humility, but He became obedient. Nandoon yung kanyang obedience. So yung mga tao, tinutuya siya. Save yourself. Save yourself. You claim to be the Son of God, then
Save yourself and we will see and we will believe. Hindi alam ng mga tao that he was only being obedient to God the Father for him to fulfill his mission. So yung crucifixion ng ating Panginoon, yung kanyang pagka-crucify, yan, nangyari yan because he was obedient to his mission. Dito sa John 19, sa verse 21, ito, pagkatapos na isinulat ni Pilate, nakita natin, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Ano ang reaction ng mga pari noon, mga religious leaders? Hindi yan ang isulat mo, ito ang isusulat mo. He said, I am the King of the Jews. So dito, tuloy-tuloy pa rin yung rejection ng ating Panginoong Jesus. They were rejecting Him. They never recognized Him as the King. Kahit na yan ang sinulat ng Pontius Pilate, ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila na yun ang babasahin ng mga tao. Sabi nila, isulat mo lang that He is just claiming to be the King of the Jews. But He is not. They were rejecting Him as the King of Israel, as the King of the Jews. Pagbabalikan natin yung nabasa natin sa earlier verse, yun pa rin, di ba, ang kanilang ginawa. Sabi ni Pilate, shall I crucify your King? Grabe yung kanilang sabi. Wala kaming ibang hari maliban kay Caesar. Kaya nga tanong ko last weekend, kayo kaya sasabihin nyo lang, wala kayong ibang hari maliban kung sino? O ang inyong isasagot ay, ang ating hari walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ano rin ang ating gagawin? Susundin ba natin yung mga tao noon at yung mga religious leaders that we will also be one with them in rejecting Jesus as the King? And even claiming that another is our King whom we will recognize? Yun din ba ang ating gagawin? Or shall we recognize instead of rejecting Jesus as the King of kings? Sino ang hari ng inyong buhay? Sa Revelation, klaro. Klaro that Jesus is the King of kings. He is the Lord of lords. Dito, sa scene na ito, now I saw heaven open, and behold, a white horse. So may isang puting kabayo. At merong nakasakay sa puting kabayo yan. He was called the faithful, he was called true. In his righteousness, he judges and makes war. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus ang tinutukoy dito. At ano ang nakasulat sa kanyang robe? King of kings, Lord of lords. Naniniwala tayo na siya nga, that He is the King of kings, the Lord of lords? Or are we going to reject Him like what the people did before, like what the religious leaders did at the time Jesus was crucified? He is the King of kings. He is the Lord of lords. And if you recognize that, you don't reject, but you recognize that He is the King of kings, anong ibig sabihin? Kailangan pakinggan natin siya
we have to obey Him. Kasi siya ang authority sa ating buhay. Pag siya ang authority, siya ang hari, siya ang Lord, Panginoon ng ating buhay, ibig sabihin, siya ang may control sa ating buhay. Na naman ang kanyang sasabihin, whatever are His directives, orders, laws, words, kagaya ng Psalm 119 na nabasa natin kanina, ang gagawin ba natin sa kanyang mga statutes, mga commandments, mga testimonies, sa kanyang salita? Are we going to hide them in our heart so that we will not sin against Him? If He really is the Lord of your life, He is the King of your life, yun dapat ang ating gagawin. Kasi, makita natin dito, sa Matthew 16, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Ano makikita natin dito? Ang ginawa ng mga religious leaders at mga tao noon, they rejected Jesus. Dito sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung siya nga ang hari, siya nga ang Panginoon ng ating buhay, we are to deny ourselves. Meaning, dapat sarili natin ang i-reject natin. Hindi ang ating Panginoon Jesus. They rejected Him. For us, we have to deny, we have to reject ourselves. And let Him be the King of our lives, the Lord of our lives. Take up His cross and follow me. Meaning, if we don't reject ourselves, we don't deny ourselves, we cannot follow Him as our King and as our Lord. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Ang mahirap dito, yung pag-reject natin sa ating Panginoong Yesus at yung tinitignan lang natin ang ating sarili, ang magiging resulta nito, kung makikita natin, we will be losing our lives. You reject Jesus, you lose your lives. Useless yung buhay. Meaningless ang iyong buhay. Lifeless ang iyong buhay. Walang kabuhay-buhay ang iyong buhay. Buhay kang patay. Tama ba? And then, dito, pagbalikan natin yung mga pangyayari. Nung present ni Pilate si Barabbas at si Jesus, sino ang pinili ng mga tao? Si Barabbas. Diba? Ano ba ang kanilang ginawa? Ipinako ang ating Panginoong Jesus kasama ang mga criminals. Jesus was treated as a criminal. Nung si Barabbas, he was also saying, kriminal si Barabbas, kriminal din siya. Di ba? They divided his garments, insulted and mocked him. Parang souvenir ito, souvenir ito. Sabi nila sa kanya, mga dahil. Isipin, sila ang nagpako sa ating Panginoong Jesucristo sa cross. Kukuha pa sila ng souvenir. Kung iniuwi nila yung parte-parte ng damit ng ating Panginoong Yesus na kinuha nilang souvenir, saan kaya nila ilalagay sa kanilang bahay? I-display nila parang trophy. At pag nakikita kaya nila, ano kaya ang kanilang iniisip? Ano kaya ang kanilang nararamdaman? Pag may pinatay kang tao, sabihin na lang natin, kukuha ka pa ng souvenir.
and then i-display mo. Anong klaseng puso meron ka? Di ba? Anong klaseng kaisipan meron ka? Anong klase kang tao? They insulted him. Ito ang kanilang sinabi. If you are the Son of God, come down from the cross. He saved others. He himself, he cannot even save. Ininsulto siya. He was ostracized. He was considered an outcast. Parang hitrinato siya, parang hindi nila katribo na Hudyo. Tinrinato siya bilang iba, parang isang criminal. He was ostracized, insulted, he was despised, he was mocked. Kung ano-ano, yung isigaw at sinabi sa kanya. Yung pangyayari ito ay nakasulat na rin sa Old Testament. Sa Isaiah 53, pag binasa namin nyo yan, lahat ng mga nangyari, yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Yesus, makikita natin. Ang kinote ko yung easy to read version. Sabi dito, people made fun of him. Nakita niyo yan? Parang, sino lang yan na nakapako sa cross? And even his friends left him. Di ba? Yung mga disciples niya. Nandun sila sa gilid-gilid. Hindi ko alam kung nasaan sila. Except sa John. He was a man who suffered a lot of pain and sickness. We treated him like someone of no importance. Parang wala lang. Binaliwala ang ating Panginoong Yesus. Like someone people will not even look at but turn away in disgust. Sino ba yan? Na, basta sa sino ba yan? Huwag na natin baliwala yan. Hindi importante yan. The fact is, it was our suffering He took on Himself. Ito ang katotohanan. Tayo dapat ang nandun sa cross. We are the ones who should be on the cross, suffering the consequences of our sins. But it says here, it was our suffering He took on Himself. He bore our pain. Dapat tayo yung nandoon na talagang nag-aaray-aray. Pero siya ang nandoon. But we thought that God was punishing him, that God was beating him for something he did. Ang akala ng mga tao, he deserves it. He should be punished. Tama lang na siya ay pa sa cross. Yun ang sabi ng mga tao. Hindi nila nakita na dahil sa kanila, kaya nandoon ang ating Panginoong Yesus sa cross. But He was being punished for what He did. Kaya sabi nila siya lang. He deserves it. Ito ang hindi nila lang. He was being punished for what we did. He was crushed because of our guilt. He took punishment we deserve. And this brought us peace. Tayo ang nakinabang. Nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Payapa ba ang inyong buhay, kapatid? Payapa ba? Kung magulo pa rin. Kung magulo pa rin, baka wala tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Because of what He did, brought us peace. Dapat nandoon. Panatag tayo. We were healed because of His pain.
stripes. Sabi doon sa ibang version. We have all wandered away like sheep. We have gone our own way, and yet the Lord put all our guilt on Him. Para tayo mga tuta kung saan-saan napunta. Pero makita natin dito yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Jesus para hindi tayo tuluyang mawala. Tapnuhan tayo mga bukaw. Ito ang mababasa natin sa first one. Kung sino ang ating Panginoong Jesus. So from the very start sa book ni John, John recognized Him dahil nga sa banal na Espiritu. Sabi dito the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is He of whom I sent. After me comes a man who is preferred before me, for He was before me." Salamat at merong John the Baptist na ginamit ang ating Panginoong Jesus para ma-identify kung sino ang kanyang anak. Na siya nga ang ating Panginoong Yesu Cristo, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isama tayo doon. He is the Lamb of God who takes away our sins. So dito, makita natin yung pagkapako ng ating Panginoong Yesu Cristo sa cross, yung kanyang naranasan na hirap, yung pagtuya sa kanya, lahat ng kanyang dinanas sa cross. He suffered. He was the sacrifice for our sin. Siya ang naging sin offering. The wages of sin is death. Tayo dapat. But Jesus Christ became the sin offering. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And then sa John 11, sabi dito, now this he did not say on his own authority. Yung si Caiaphas. Kasi sinabi ng mga tao sa kanya, mga ibang religious leaders at the time, ano nang gagawin natin? Dahil sa mga miracles na kanyang ginagawa, sa kanyang mga itinuturo, marami na ang susunod sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? At ito ang sinabi ni Caiaphas. Wala pala kayong kaalam-alam ito ang inyong gagawin. Mas maganda bang isang tao ang mamatay kaysa ang buong nasyon ang mawawala o ang mamamatay? Pero hindi alam ni Caiaphas ito. He prophesied that Jesus would die for the nation. Hindi lang the nation, sabi dito. And not for that nation only, but also that He would gather together in one the children of God who were scattered abroad. Hindi lang ang nation of Israel, children of God. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Kasama ka ba dito that Jesus died for you? That He did not die only for Israel, but He also died for you. Sin offering. Itong verse na ito, kapag if I am reminded, kung mabasa ko ito, makita mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Gaano niya ako minahal.
Hindi niya inantay na ako ay magbago. Magpakabait ka muna. God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Yan ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya nantay. Magbago ko muna. Di ba tayo? Pakawan mo api ma, chikapsat mo. Dumawdawat mo, di pa makawan king ka. Ay, kitakpay ako, balbali. Awag mo, tangkuman na makita. Ito pa'y nga kukas di plato. Natanggal ng tamot, di ulo na oras pa yan. Antayin ko muna. Na siya ay magbago. Bago ko sabihin, okay, kapsat, I forgive you. Hindi ganon ang ating Diyos. Salamat tayo dahil yan ang puso ng ating Diyos. Sa Philippians 2, verses 9, 10, and 11, ito ang ating mababasa. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. Because He was obedient unto death. Dying on the cross. Ito yung ginawa ng Diyos Ama. The name, He exalted Him and given Him the name which is above every name. The name Jesus. Every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under earth. Lahat ay mag-ayuyuko sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sino ka man, mananampalataya ka man o hindi, darating ang panahon. Lahat tayo ay yuyuko sa Kanya. Kung hindi ka tunay na mananampalataya, yuyuko ka. Dahil doon mo ma-realize, sinayang mo yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Because you rejected Him instead of recognizing Him. Eventually, yuyuko ka pa rin. And if ever you recognized Him, you accepted Him in your life, we bow down to praise Him. Yun ang ating gagawin. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lahat tayo, yun ang ating sasabihin. That we will confess that indeed He is Lord. Yung pagbanggit po natin dito, yung pag-confess po natin dito, mga kapatid, siguraduhin natin na hindi tayo late. Ngayon pa man, ngayon na, let us confess that Jesus is Lord. That He is the King of our lives. That He is the Lord of our lives. Ngayon na natin sabihin. He died to save us. He died to save us. Sa Hebrews 12, if He died to save us, ito ang ating gagawin. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Maganda sa NIV, fixing our eyes on Jesus. Hindi lang natin tinitignan, pero talaga nakafix yung ating paningin sa Kanya.
Hindi kay pastor, hindi kay sister, hindi kay brother. Fix our eyes on Jesus. Siya. He is the author, the perfecter of our faith. Yung ating pananampalataya sa Kanya. Siya ang magbibigay nito. Wala tayong sariling kakayahan para magkaroon ng pananampalataya. Diyos ang magbubukas sa inyong puso para makita mo ang katotohanan. For the joy that was set before Him, He endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nakita niyo yun? He was suffering. He was crucified on the cross. He was suffering. People were mocking Him. People were laughing at Him. People were shouting at Him. They were challenging Him to prove that He is God, the Son of God. Makita niyo yung ginawa niya. Dahil nakita niya na darating yung oras na tayo dito ay tatanggapin natin siya bilang Diyos ng ating buhay, bilang ating tagapagligtas, nandoon yung kanyang saya. Sabi niya, darating ang panahon, merong Great Lord of Redemption Christian Ministries. Dahil sa kanila, I will endure the cross. Kita niyo yung pag-ibig niya sa atin. Ang hirap, pero it is the joy of seeing each one of us becoming part of God's family. Hinayaan niya na siya ay may bago sa Diyos. He endured everything for you and me. He was crucified. He was rejected. He was ostracized. He suffered all of this as the sin offering for you and me to be saved. The significance of the cross. Ito yung nakita ko na pag makita ko ang cross, I will be reminded of everything. The crucifixion, the suffering of our Lord and Savior Jesus Christ. He had to die on the cross to save us. Huwag nating baliwalain itong simbolo ito. Ang cross na ito, mga kapatid, ito ay dahil sa inyo. Para sa atin. Seryosuhin natin ang cross. Ang ganda ng sinabi sa Galatians 2:20. Jesus was crucified. Sabi dito basahin po natin lahat. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ulitin po natin. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Yan ang dapat nating declaration. Yan ang dapat nating panindigan. Tayuan pag nakikita natin ang cross. I have been crucified
with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives. He did that because of His love for each one of us. Let us take the cross seriously. Our Heavenly Father, we praise and thank you. Thank you for reminding us of your great love for us. Thank you, Lord Jesus Christ, because of your humility, because of your obedience. Our salvation was made possible. Our salvation is certain. Our eternal life is assured. Thank you for this love. Thank you for giving up yourself for us. And so here we are, O Lord. Help us to always see how much you love us. To always remember that our salvation is not free. That the gift of eternal life is the result of your suffering. Tulungan mo po kami, bawat isa sa amin, para hindi namin baliwalain ang inyong ginawa sa Diyos. Dahil ito ang nagpapatunay na mahal mo kami. Aming Diyos, sa mga oras na nakikita namin ang cross, makikita namin doon kung gaano po kami kamahal. Salamat at merong simbolo ng inyong pag-ibig sa amin. Salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.